Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Narito ang panibagong kwentong tiyak magpapakilig at magpapangiti sa inyo. Umupo ng maayos, mag-relax at ihanda ang inyong mga puso sa unang bahagi ng ating kwento. Sa mundo na nagtataas sa mga skyscraper, mga marangyang yate at mga transaksyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, may isang batas na hindi nakasulat ngunit mahigpit na sinusunod. Ang kasal ay di tungkol sa pag-ibig kung hindi tungkol sa negosyo. Dalawang dambuhalang imperyo ang nagkasundo na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan. Walang pakialamang mundo kung magkasundo ang dalawang pusong nasasangkot. Ang mahalaga ay ang pirma sa ibaba ng kontrata. Isang taon, 365 araw ng pagpapanggap, ng mga pilit ng ngiti sa harap ng kamera at ng lihim na bangayan sa likod ng mga nakasarang pinto. Ang akala ng marami simulato na isang perpektong fairy tale, ngunit para sa dalawang taong nakatali, ito ay isang laro kung sinong unang susuko o kung sino ang unang mai-in love. Isang taon, exactly 365 days, Leandro. Pagkatapos ng wedding anniversary ninyo ni Allegra, the contract will automatically dissolve. Lahat ng properties na nakapangalan sa inyong dalawa bilang mag-asawa, hahatiin ng walang magiging problema. It's a win-win situation for both our families. Seryosong pahayag ni Don Alejandro habang humihitit ng mamahaling tabako. Napasandal sa marangyang leather sofa si Leandro Valerius de Antonio. Inayos niya ang mangga ng kanyang mamahaling suit at napailing. Si Leandro ang nag-iisang tagapagmana ng De Antonio Shipping and Luxury Hotels. Gwapo, matikas, may panga na tila ipininta ng anghel at may matang kulay abo na kayang tunawin ang sino mang babaeng tumitig dito. Ngunit sa likod ng perpektong mukhang ito ay ang isang lalaking kilalang playboy at walang sineseryosong relasyon. At sa loob na isang taon na yon, kailangan naming magsama sa iisang bubong at magpanggap na tila kami ang pinakamalagkit na magkasintahan sa buong mundo. Sarkasikong tanong ni Leandro habang nakataas ang isang kilay. Precisely, sagot naman ng ina ni Allegra na si Doña Francesca habang humihigop ng tsaa. The media needs to see that the De Antonio and the Villarreal empires are united by love, di lang dahil sa shares sa stock market. And Allegra has already agreed to this. Sa kabilang gilid ng malaking silid, nakaupo si Allegra Vivian Villarreal. Kung ang kagandahan ay sinusukat sa pagiging sopistikado at kamandag, si Allegra na ang reyna. May mahaba at kulot na buhok, matang kulay tsokolate na palaging may halong panghahamon at hubog ng katawan na kayang magpaikot ng ulo kahit sinong bilyonaryo. Siya ang heredera ng Villarreal Diamonds and Vineyards. At kung may isang bagay na tulad sila ni Leandro, yun ay ang hilig niya sa karangyaan at ang pagiging reyna ng gabi sa mga pinakasikat na bar sa Alta Lipunan. I had no choice, Mom. Pagtataray ni Allegra habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Kesa naman i-freeze ninyo lahat ng bank accounts ko, right? Gosh, 1 year with this arrogant womanizer, I will make sure to double my patience. Hoy, baka akala mo gustong-gusto rin kitang makasama. Bawi agad na Leandro sabay turo kay Allegra. You are a spoiled brat who spends half of her day in high-end boutiques and the other half drinking champagne. At least, ang pera kong ginagastos ko. Di tulad mo ginagawang hobby ang pagpapalit ng babae gabi-gabi. Asik ni Allegra sabay tayo at cross arms. Enough, both of you. Awat ng ama ni Leandro. The contract is signed. Moving in together starts tomorrow at tandaan ninyo, bawal ang eskandalo, dapat palagi kayong sweet sa publiko. Nito nagsimula ang impyerno para sa dalawa. Ang paglipat nila sa isang mansyon sa eksklusibong subdivision ay naging parang world war. Sa harap ng mga katulong at ng mga paparazzi na paminsan-minsang nag-aabang sa labas, magkaakbay sila. May pabalong-balong pa si Leandro sa tenga ni Allegria na tila ba may binubuong na sweet nothings. Pero ang totoo ang sinasabi niya ay, umayos ka ng ngiti Allegra, mukha kang natitibi. At ang isasagot naman ni Allegra habang nakangiti ng matamis sa kamera, saksakin kaya kita ng heels ko ngayon din, Leandro. Kapag nakasara na ang pinto ng mansyon, doon na lumalabas ang totoong kulay nila.
Magkahiwalay sila ng silid at dahil parehong walang pakialam sa buhay ng isa't isa, basta't wag lang mahuhuli ng media, tinuloy nila ang kanilang mga kani-kaniyang gawi. Si Leandro, walang gabing hindi lumalabas para makipagkita sa iba't ibang modelo at artista sa mga private lounges. Si Allegra naman kasamang kanyang mga kaibigang elite, palaging nasa mga VIP sections ng mga pinakamamahaling bar para magpakasaya at sumayaw hanggang madaling araw. Dahil malawak ang syudad at napakaraming eksklusibong club, never silang nagtagpo hanggang sa dumating ang isang gabi. Galing sa isang nakakapagod na business meeting si Allegra at niyaya siya ng kanyang mga amigas na mag-unwind. Di lang to basta-bastang club, ito ang The Obsidian Lounge, ang pinakamahal, pinaka-private at pinaka-mahirap pasuking club sa buong bansa kung saan ang mga sikat at mayayaman lamang ang nakakatapak. Nakasuot si Allegra na isang hapit na emerald green silk dress na may backless design na lalong nagpadilim sa gabi ng mga kalalakihan sa paligid. Habang nagtatawanan sila ng mga kaibigan niya sa kanilang VIP table, bigla napatingin si Allegra sa direksyon ng bar counter na nasa kabilang dako. Medyo tago sa anino. Nanliit ang kanyang mga mata. Doon nakaupo ang kanyang asawa na si Leandro. May hawak tong baso ng scotch at ang mas malala, may isang kilalang mestisang modelo na halos kandong na nito habang hinahaplos ang dibdib ni Leandro. Kitang-kita ni Allegra kung paano ngumisi si Leandro habang bumubulong sa babae. Bahagyang nairita si Allegra. Hindi dahil nagsiselo siya dahil alam niyang wala silang pakialam sa isa't isa, kundi dahil sa inis ng lalaking kasama niya sa bahay ay mukhang nakakalimot na may kontrata silang dapat ingatan. Aba, ang kapal ng mukha ng lalaking to. Kung makipaglandian parang walang pinoprotektang image. Sa hison niya sa sarili. Dahil sa inis, uminom ng dire-diretsyong shot ng tequila si Allegra. Nang tumutog ang isang napaka-sexy at upbeat na kanta, tumayo siya. "Girls, let's dance!" Ayon niya sa mga kaibigan. Pumunta si Allegra sa gitna ng dance floor kung saan medyo tinatamaan siya ng strobe lights. Dahil sa ganda at sa paraan ng kanyang pagsayaw, swimming gracefully with the rhythm, picking up the beats, agad siyang naging sentro ng atensyon. Sa kabilang banda, biglang napabaling ang tingin ni Leandro sa direksyon ng dance floor. Ewan na ba niya? Bigla siyang nawalan ng gana sa modelong kausap niya na kanina pa bulong ng bulong sa kanya. May kung anong magnet na humila sa kanyang paningin patungo sa gitna ng karamihan at doon nanigas siya. Si Allegra, ang kanyang asawa, ay nakasuot ng damit na sa tingin niya masyadong kulang sa tela. Sumasayaw na napaka-sexy. Agad na nagtagis ang bagang ni Leandro. May kung anong init ang biglaang sumiklab sa kanyang dibdib na hindi niya may paliwanag. Mas lalo nag-alab ang galit ni Leandro ng isang matangkad at gwapong lalaki. Isang kilalang Italian bachelor din na businessman ang lumapit kay Allegra at marahang humawak sa bewang nito para makipagsayaw. Sakto naman lumingon si Allegra sa direksyon ni Leandro habang sumasayaw. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng kumukutitap na ilaw ng club. Nakita ni Allegra ang madilim at nagngangalit na mukha ni Leandro. Imbes na matakot, mas lalong nainis si Allegra nang makitang nakatayo pa rin sa tabi ni Leandro ang babae nito. "Ah, ganon. Gusto mo ng laro, Leandro?" Hamon ang isip ni Allegra. Ngumiti ng napakatamis si Allegra sa lalaking kasayaw niya. Mas lalo siyang lumapit dito, sinabit ang kanyang mga kamay sa balikat nito at sumayaw sa parang alam niyang ikababaliw ng lalaking nakatingin sa kanila sa malayo. Diniin niya ang kanyang katawan. Tumawa na sila, tuwang-tuwa sa kasama. Bumagsak ang baso ng scotch ni Leandro sa lamesa. Hindi niya na napigilan ang sarili. Nilagpasan niya ang modelong kasama niya na tinatawag pa ang pangalan niya at dire-diretsyong naglakad sa gitna ng dance floor na parang isang leon na handang pumatay ng biktima. Ang mga tao kusang tumatabi dahil sa aurang dala niya. Bago pa man makahawak ng mas mababa, ang lalaking kasayaw ni Allegra, isang malakas na kamay ang mawak sa braso nito at marahastong tinulak papalayo. "She's mine. Touch her again and I will make sure your business goes bankrupt by tomorrow morning." Mariin at gihalit na bulong ni Leandro sa lalaki, na agad namang namutla at napaatras nang makilala kung sinong kaharap.
What the hell, Leandro? Galit na bulyaw ni Allegra nang bigla siyang kabigyan ni Leandro sa bewang ng napakahigpit. We are going home. Now! Maotoridad na utos ni Leandro. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Bitawan mo nga ako? Sino ka ba para mag-utos? Hindi natapos ni Allegra ang sasabihin dahil binuhat siya ni Leandro na parang sako ng bigas. Binaliwala ang mga reklamo at hampas niya sa likod nito at dire-diretsong lumabas ng club patungo sa kanyang nakaparadang sports car. Pinasok niya si Allegra sa passenger seat at sumakay din kaagad siya, sabay harurot ng sasakyan pa uwi sa mansyon. Walang umiimik sa loob ng kotse, ngunit ang tensyon ay napakabigat na tila ba sasabog anumang oras. Pagkarating sa mansyon, padabog na bumaba si Allegra. Nababaliw ka na ba, Leandro? Ano bang problema mo? Akala ko ba walang pakialamanan? Sigaw niya habang naglalakad pabalik sa sala. Hinarap siya ni Leandro, hinubad ang kanyang coat at tinapon to sa sofa. Ang problema ko? Ang problema ko ay ang asawa ko na may kontrata sa akin, nakikipaglandian sa ibang lalaki sa harap ng maraming tao. Paano kung may media doon? Media? O baka naman napahiya ka lang kasi nakita ko may kalandian ka ring iba doon sa bar. Huwag mo kong mamidya-midya, Leandro. Parehas ng tayo may ginagawa, sagot ni Allegra habang dinuduro ang dibdib ng lalaki. I don't care about that model. Pero ikaw, nakita kitang nakadikit sa lalaking yon at gustong gusto mo. Galit na sabi ni Leandro habang papalapit kay Allegra hanggang sa maisandal niya ito sa pader. Bakit? Nagsiselos ka ba? Hamon ni Allegra habang mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa galit at pagod. Ang kanilang mga mukha, pulgada na lamang ang distansya. Ang bango ng pabango ni Leandro at ang amoy ng alak humalo na sa hangin. Yes, I am jealous. Sapat na ba yon? Bulyaw ni Leandro. Natigilan si Allegra ngunit bago pa siya makapagsalita, sinakop na ni Leandro ang kanyang mga labi. Isang mapusok, mapangangkin at puno ng pagnanasang halik. Sinubukan pa niyang itulak ni Allegra ang una, ngunit ang galit mabilis na napalitan ng matagal ng tinagong atraksyon. Gumante si Allegra ng halik. Sinubsob ang kanyang mga daliri sa buhok ni Leandro habang binuhat siya nito patungo sa silid. Sa gabing yon, sa gitna ng galit at silakbo ng damdamin, tuluyang nawala ang mga pader sa pagitan nila. May nangyari sa kanila, isang gabing nagbabago sa lahat. Kinaumagahan, magkayakap silang nagising sa iisang kama. Ang sikat ng araw sumisilip sa bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa mukha ng dalawa. Pareho silang natahimik, tila napagtanto ang nangyari kagabi. So, basag ni Leandro sa katahimikan habang nakatitig sa kisame ngunit nakayakap pa rin sa bewang ni Allegra. I guess we need new rules. Humarap sa kanya si Allegra, medyo namumula ang mga pisngi. Anong rules? Iniharap siya ni Leandro sa kanya at seryosong tinitigan. No more clubs for you without me. At hindi na ako titingin o sasama sa ibang babae. No more bar hopping alone. Mula ngayon, kapag lalabas tayo, magkasama tayo. At magiging totoong swerte na tayo, hindi lang para sa camera. Napangiti si Allegra. Isang totoong ngiti na ngayon lang nakita ni Leandro. Deal. Mula sa araw na yon, nagbagong takbo ng kanilang pagsasama. Ang mga asaran ay naging lambingan. Ang mga pilit ng ngiti naging totoong mga halik at yakap na may kasamang pag-aalaga. Nagluluto na sila ng magkasama, nanonood ng sine, habang magkahawak ang kamay at unti-unti nalimutan na may kontrata silang piniramahan. Naging masaya sila. Naging totoong mag-asawa sa puso at isip hanggang sa lumipas ang mga buwan ng napakabilis. Ang mga tawa at saya ay tila naging mabilis na agos ng panahon. Isang araw, nagising si Allegra at pagtingin niya sa kalendaryo sa kanyang telepono, may nakasulat na reminder na nagpabagsak sa kanyang puso. Today is their first wedding anniversary. Ang araw kung kailan, ayon sa kontrata, automatic na silang maghihiwalay. Naging mabigat ang bawat hakbang ni Allegra Vivian Villarreal, pababa na ang granding hagdanan ng kanilang mansyon. Sa bawat tapak niya sa makintab na marmol, tila may kung anong nagpapadagundong sa kanyang dibdib.
Ang emerald green na seda ng kanyang nightgown marahang sumasayaw sa hangin, ngunit ang kanyang isipan nakapako sa nag-iisang katotohanan na bumungad sa kanya sa kalendaryo ngayong umaga. Ngayon ang kanilang unang taon bilang mag-asawa. Ngayon ang araw na nakasulat sa kontrata na opisyal na silang malaya sa isa't isa. Malaya? Bulong niya sa sarili, ngunit walang kahit anong bakas ng kaligayahan sa kanyang boses. Kung nung unang araw ng kanilang kasal, halos magbilang siya ng oras para lang matapos ang impyernong pagsasama nila ni Leandro Valerios de Antonio, ngayon tila ba gusto niyang hilingin sa buong universo na patigilin muna ang ikot ng mundo. Nahulog na siya, ang dating suplado, babaero at mayabang na lalaking kinamumuhian niya ay siya na ngayong mundong ayaw niyang mawala. Nahulog ang loob niya sa kung paano siya alagaan ni Leandro kapag may sakit siya. Sa kung paano nito alam kung ilang kutsarang asukal ang gusto niya sa kape tuwing umaga at sa kung paano siya yakapin ito sa gabi na tila ba siyang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Pagdating niya sa malawak na kusina, nadatnan niya si Leandro na nakatalikod sa kanya. Nakasuot to ng simpleng puting t-shirt at sweatpants habang abala sa pagtitimpla ng kape. Ang sikat ng umaga na pumapasok mula sa glass wall, nagbibigay ng perpektong anino sa matikas nitong pangangatawan. Dahan-dahan lumapit si Allegra at mula sa likod, sinubsob ang kanyang mukha sa malapad na likod ni Leandro sa bayakap ng mahigpit sa bewang nito. Natigilan si Leandro sa ginagawa, huminga to ng malalim. Hinawakan ng mga kamay ni Allegra na nakapulupot sa kanyang tiyan at dahan-dahan na humarap sa dalaga. May bahagyang lungkot sa kanyang mga matang kulay abo na pilit itong itinago sa pamamagitan ng isang banayad ng ngiti. Happy anniversary, Mia Cara? Masuyong bulong ni Leandro sabay halik sa noo ni Allegra. Isang halik na matagal, tila ba ninanamnam ang bawat segundo na legal pa silang mag-asawa. Happy anniversary, sagot ni Allegra habang nakatingala sa kanya. Di niya napigilan ng panginginig ng kanyang boses. Leandro, anong mangyayari ngayon? It's the anniversary. Sabi sa kontrata, automatic na. Hindi na nagawang ituloy ni Allegra ang kanyang sasabihin dahil hinawakan ni Leandro ang kanyang magkabilang pisngi. Hinaplos ng mga hindalaki nito ang kanyang balat. Alam ko, kanina ko pa iniisip yan. Simula na magising ako at makita kitang natutulog sa tabi ko. Ang tanging pumasok sa isip ko ay kung paano ko mapupunit ang kontratang yon na hindi tayo mapapahamak sa mga magulang natin. Natatakot ako, Leandro, pag-amin ni Allegra, na tuluyan ang nagpatak na isang butil ng luha. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Ayokong bumalik sa buhay na wala ka. Nang makitang luha ng asawa, tila piniga ang puso ni Leandro. Kabaliktaran ng dating Leandro na walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Ngayon, handa niyang kalabanin ng kahit sino, wag lang makitang nasasaktan si Allegra. Ang pag-ibig na nabuo sa pagitan ng mga away, selos at lambingan sa loob ng isang taon ay mas matimbang pa ngayon sa lahat ng yaman ng kanilang pamilya. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, Allegra. Gagawin natin to ng paraan. Determinadong sabi ni Leandro sabay kabig sa dalaga para sa isang mahigpit na yakap. Kung kailangan lumuhod ako sa harap ng mga magulang natin para bawiin ang kontrata, gagawin ko. Ang pamilya natin ang gumawa ng kasunduang to para sa negosyo, kaya sa kanila natin to sisimulang bawiin. Ngayong gabi, kakausapin natin sila. Isang biglaang hapunan ang ipinatawag ni Leandro at Allegra sa marangyang pribadong restaurant na pag-aari ng pamilyang Di Antonio, ang Laura de Oro, ang Celeda Exclusivo, napapaligiran ng mga mamahaling antigong kagamitan at mga pader na gawa sa mahogany. Naroon ang mga magulang ni Leandro na sina Don Alejandro at Doña Isabela, kasama ng mga magulang ni Allegra na sina Don Mateo at Doña Francesca. Ang kapaligiran puno ng formalidad. Ang mga magulang nakangiti sa paniniwalang ang hapunang ito ay ang formal na pagpapasalamat ng dalawa bago maghiwalay ng maayos. Tulad na nakasaad sa kontrata na nagligtas at nagpalago sa kanilang mga kumpanya sa loob na isang taon. I must say, you both did an excellent job this past year, panimula ni Don Alejandro.
habang formal na naghihiwa ng kanyang steak. The media loved the transition. Walang kahit anong eskandalo. At ang stocks ng ating mga hotel at vineyards ay umakyat ng 30%. Ang galing ng pagpapanggap ninyo. Tunay nga, pagsang-ayon naman ni Doña Francesca habang pinupunasan ng kanyang labi ng mamahaling tela. Ngayong gabi ang pagtatapos ng kontrata. Bukas na bukas ipoproseso ng mga abogado ang mga dokumento para sa inyong paghihiwalay nang walang anumang gusot. Malaya na kayong balikan ang dati ninyong pamumuhay. Nagkatinginan sina Leandro at Allegra sa ilalim ng lamesa. Mahigpit na hinawakan ni Leandro ang kamay ng kanyang asawa. Ramdam ang lamig nito dahil sa kaba. Huminga na malalim si Leandro, binitawan ng kanyang kubyertos at tumuwid ng upo. Mom, Dad, Don Mateo, Doña Francesca, hindi po kami nandito para magpasalamat at magpaalam sa isa't isa. Seryosong pahayag ni Leandro na bumasag sa magaan na usapan sa lamesa. Napatigil sa pagkain ng apat na matatanda. Tumingin si Don Mateo sa dalawa ng may pagtataka. Anong ibig mong sabihin, Leandro? Tapos na ang 1 taon. Yon ang kasunduan. Sumingit si Allegra. Pinatigas ang kanyang boses kahit na kumakaba ang kanyang dibdib. Ang ibig naming sabihin, ayaw naming tapusin ang kasal na ito. Ayaw naming pirmahan ang paghihiwalay. Gusto namin manatiling mag-asawa. Isang nakabibiging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Bahagyang naibaba ni Doña Isabela ang kanyang baso ng alak habang si Don Alejandro naman mariing tumitig sa kanyang anak. Nagbibiro ba kayo? Sarkastikong tawa ni Don Mateo. Noong nakarang taon, halos sunugin yung dalawa ang bahay dahil sa galit na pinagkasundo kayo. Halos magpatayin kayo sa harap namin bago nyo pirmahan ang kontrata at ngayon sasabihin ninyo gusto ninyong ituloy? Hindi po kami nagbibiro. Sagot ni Leandro na lalong hinigpitan ang hawak sa kamay ni Allegra sa ibabaw ng mesa upang makita ng lahat. Nung una oo, napilitan lamang kami. Pero sa loob na 1 taon na magkasama kami sa iisang bubong, nakilala namin ang totoong pagkatao ng isa't isa. Nakita ko kung gaano kabuti, katarino at kaalaga si Allegra sa likod ng kanyang pagiging brat sa harap ng media. At higit sa lahat, tumingin si Leandro kay Allegra ng may wagas na pagmamahal. Mahal ko siya. Hindi ko ito pagpapanggap, hindi na to negosyo. Naramdaman ni Allegra ang pag-iinit ng kanyang mga mata sa sinabi ni Leandro. Huminga siya sa kanyang sariling mga magulang. Mom, Dad, totoo po ang sinasabi ni Leandro. Nahulog na ang loob ko sa kanya. Ang akala kong pinakamalalang parusa sa buhay ko ay ang naging pinakamagandang regalo. Alam namin binuo ninyong kasal na to para sa yaman at kapangyarihan ng pamilya, ngunit pakiusap, huwag ninyong bawiin sa amin ang kaligayahang natagpuan namin dahil lang sa nakasulat sa kontrata. Napailing si Don Alejandro, mukhang hindi kumbinsido. Leandro, Allegra, emosyon lang yan. Ang kontrata ginawa para protektahan ng mga ari-arian ng parehong panig pagkatapos sa 1 taon. Kung mananatili kayong kasal ng walang legal na limitasyon, magiging komplikado ang distribusyon ng shares ng Di Antonio at Villarreal kapag nagkaroon kayo ng di pagkakaunawaan sa hinaharap. Business is business. Kung pera at shares ang problema, handa akong bitawan ng kalahati ng aking share sa Di Antonio Hotels para lang maipatapon ang kontratang yan. Mariing sagot ni Leandro na kinagulat ng kanyang ama. Ano bang mas mahalaga sa inyo? Ang mga numero sa bangko o ang totoong kaligayahan na nag-iisa ninyong anak? Natahimik muli ang mga matatanda. Nakita ni Doña Francesca ang katapatan sa mata ng kanyang anak na si Allegra. Bilang isang ina, kilala niya ang anak nito. Alam niyang hindi kailanman magmamakaawa si Allegra para sa isang bagay kung dito seryoso at kung dito totoong nagmamahal. Tumingin si Doña Francesca sa kanyang asawa na si Don Mateo. Hinawakan ang kamay nito. Mateo, tingnan mo sila. Nung bata pa si Allegra, wala siyang ibang ginawa kundi magrebelde sa atin dahil pakiramdam niya. Palagi nating kinokontrol ang buhay niya. Pero ngayon nakikita ko sa kanyang isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa. Hindi ba't yan naman ang layunin natin?
ang makahanap siya ng lalaking mag-aalaga at magmamahal sa kanya kapag wala na tayo. Napabuntong hingala si Don Mateo. Tumingin siya kay Don Alejandro na tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata bilang mga pinuno ng kani-kanilang imperyo. The legalities will be a nightmare, Alejandro, sabi ni Don Mateo sa ama ni Leandro. Kailangan natin ipagawa sa mga abogado ang isang bagong kasunduan. Hindi na isang kontrata ng paghihiwalay, kundi isang tunay at permanenteng marriage contract. Dahan-dahan, lumambot ang mukha ni Don Alejandro. Tumingin siya sa kanyang anak na si Leandro na noon lang niya nakitang ganito kadeterminado at seryoso para sa isang babae. Mukhang talagang binago ka na ng aking manugang, Leandro. May bahagyang ngiti na sabi ni Don Alejandro. Sige, kung yan ang talagang pasya ninyong dalawa, hindi namin kayo pipiliting maghiwalay. Ang kontrata ay opisyal na nating i-waive ngayong gabi. Tila nabunutan na isang malaking tinik sa dibdib sina Leandro at Allegra. Napaluha sa tuwa si Allegra at agad na niyakap si Leandro na hilalikan naman niya sa buhok habang bumubulong ng sabi sa'yo, hindi kita bibitawan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang at kasiyahan, habang ang mga magulang ay nagsisimula ng pag-usapan ang isang mas malaking and granding renewal of vows para sa dalawa, biglang nakaramdam si Allegra ng kakaibang hilo. Umitim ang kanyang paningin at bago pa man siya makasagot sa tinatanong ng kanyang ina, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang nawala ng malay. Pabagsak sa mga bisig ni Leandro. Binuhat ni Leandro si Allegra habang sumisigaw sa takot at pag-aalala. Agad silang dumiretso sa pinakamalapit na eksklusibong ospital gamit ang kanyang kotse. Habang nasa emergency room ang dalaga at sinusuri ng mga doktor, pabalik-balik si Leandro sa hallway, hindi mapakali at halos masabunutan ang sarili sa tindi ng kaba. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang yumanig ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay ang Chief Legal Officer ng The Antonio Enterprises sa Italy. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito sinagot. Subalit nang mag-texto na may kasamang salitang emergency, bankruptcy, threat, and fraud, napilitan siyang sagutin ito. What is it? I'm in the hospital. Galit na asik ni Leandro. Sir, your presence is urgently needed here in Milan right now. Sagot na nanginginig na boses sa kabilang linya. Ang asset manager natin dito tumakas. Dalang halos 40% ng pondo ng kumpanya para sa bagong shipping line. May freeze order ang bangko ngayon. Kung hindi kayo makakarating bago mag-Biyernes para pirmahan ang counter manifest, mapapatawan ng default ang buong Di Antonio Group? Nasaan si Papa? Sigaw ni Leandro. Don Alejandro's health cannot take this corporate war anymore, sir. Alam ninyo, mahina ng puso niya para sa 12 oras na flight at matinding stress. Paliwanag ng abogado. Napatingin si Leandro sa pinto ng silid kung nasan si Allegra. Parang pinipisa ng puso niya na matinding dilema. Lumapit sa kanya ang kanyang ama na si Don Alejandro, nakakarating lang kasama ng mga magulang ni Allegra. Leandro, narinig ko ang balita sa Italy. Seryosong sabi ng matanda habang hawak ang kanyang dibdib. Gusto ko mang lumipad, hindi na kaya ng katawan ko. Malalagay sa panganib lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin kung hindi mo to haharapin. Ako magbabantay dito kay Allegra. Pumunta ka na sa airport, nakahanda ng jet? Bago pa man makalabas ang doktor, walang nagawa si Leandro kundi ang humalik sa noo nang walang malay na si Allegra. Bumulong ng, babalik ako kaagad, Mia Cara, I love you, at patakbong nilisan ng ospital patungong Italy. Makalipas ang isang oras, dahan-dahang nagkamalay si Allegra. Ang bumungad sa kanya ay ang nag-aaralang mukha ng kanyang ina at ng ama ni Leandro. Nasaan si Leandro? Ang unang tanong na lumabas sa kanyang mga labi habang inilibot ang paningin. Iha, nagkaroon ng malaking emergency sa Italy. Muntik nang ma-freeze ang kumpanya dahil sa auditing fraud. Kailangan niyang lumipad agad dahil hindi na kaya ng papa niya. Malungkot na paliwanag ni Doña Francesca. Bago pa man makaramdam ng tampo si Allegra, pumasok ang OB-gynecologist na may hawak na chart at nakangiti. Congratulations, Mrs. Di Antonio at sa pamilya Villarreal at Di Antonio. Kaya po nahilot na himatay si Mrs. Allegra dahil sa matinding pagod, stress at dahil siya ay 2 buwang buntis. Nalaglag ang panga ni Allegra. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang kanyang inay napaiyak sa tuwa. Buntis siya!
May maliit na anghel na nabuo sa sinapupunan niya mula sa pag-ibig na akala niya nung una ay isang laro lamang. Tuwang-tuwa, kinuha ni Allegra ang kanyang telepono para tawagan sa Leandro. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang sabihin na magiging tatay na ito, ngunit ang tanging sumasagot ay ang automated voice. The number you're calling is outside the coverage area. Nasa eroplano pa ito. Naisip ni Allegra na baka mas maganda kung bukas na lang niya sasabihin kapag maayos ng sitwasyon nito sa Italy at hindi ito natataranta sa biyahe. Ngunit ang isang araw naging 3 araw. Ang 3 araw naging 1 linggo. Sa loob ng 7 araw walang kahit isang tawag o text si Leandro. Sa tuwing tatawag si Allegra, diretso to sa voicemail. Sinubukan niyang magtanong kay Don Alejandro, ngunit ang sabi ng matanda ay, masyadong madugo ang hearing sa Milan, iha. Halos hindi na natutulog si Leandro. Hindi na nakatiis si Allegra. Ang pananabik niya napalitan ng labis na pag-aalala at lungkot. Di ako pwedeng maupo lang dito at mag-antay, sabi niya sa sarili. Pumunta siya sa kanyang OB-GYN para magpatingin kung ligtas pa siyang bumiyahe. Nang bigyan siya ng go signal at clearance dahil maayos naman ang kapit ng bata, agad niyang pinahanda ang private airplane ng pamilyang Villarreal. Lumipad siya patungong Milan. Sumakay si Allegra sa isang barangyang limousine patungo sa Palazzo de Antonio Hotel, ang pinakasikat na 7 belyang hotel na pag-aari ng pamilya ni Leandro, kung saan alam niyang doon ito pansamantalang nanunuluyan sa penthouse suite habang inaayos ang kaso. Hawak ang duplicate keycard na binigay sa kanya ng hotel manager na kilala siya. Excited na sumakay ng elevator si Allegra patungong pinakatuktok na palapag. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang papalapit sa pinto. Iniisip niya kung paano siya yayakapin ni Leandro kapag nakita siya nito. Dahan-dahan niyang itap ang keycard at pinuksan ang pinto ng granding suite. Surprise, Leon! Napatigil ang kanyang mundo. Ang silitang sasabihin niya tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang silid, amoy mamahaling pabango ng babae. Sa gitna ng kama nagkalat ay isang marangyang suit ng lalaki at isang lace na underwear ng babae. Sakto naman bumukas ang pinto ng banyo. Isang matangkad, napakagandang babaeng Italian na may mahabang basang buhok ay nakabalot lamang ng puting tuwalya ang lumabas habang nagpapatayo ng leeg. Nagulat ang babae nang makita si Allegra. Oh, who are you? If you're looking for Leandro, he just stepped out for a very call downstairs. Just quick. Kaswal at may tonong pang-aakit na sabi ng babaeng Italian sa wikang Ingles. Tila sinaksak na 1,000 kutsilyo ang puso ni Allegra. Ang kanyang mga kamay nangatog at ang kanyang tiyan tila bumaligtad sa tindi ng sakit. Sa isang saglit, nagbalik sa kanyang isip lahat ng imahe ni Leandro nung una silang magkasama. Ang lalaking babaero, ang lalaking walang sineseryoso. Naniwala ako, isip ni Allegra habang umaagos ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Naniniwala akong nagbago siya, kaya pala hindi siya sumasagot sa mga tawag ko dahil abala siya dito. Hindi na hinintay ni Allegra na magpaliwanag ang babae o ang pagbabalik ni Leandro, agad siyang tumalikod. Patakbong nilisan ng penthouse at sumakay pabalik sa kanyang private jet. Buong biyahe pabalik sa Pilipinas, walang gabi at araw na hindi umiyak si Allegra habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang pag-ibig na naramdaman niya ay napalitan ng isang napakalalim na galit at pait. Pagkalapag ng kanyang eroplano sa Maynila, hindi na umuwi si Allegra sa kanilang mansyon. Dumiretso siya sa kanyang personal na abogado. Ihanda mo lahat ng asset separation at iproseso mong divorce papers namin ni Leandro Valerios de Antonio ngayon din. I don't care about international laws. Gamitin mo lahat ng koneksyon ng pamilya Villarreal para mapabilis ito. Malamig at walang emosyong utos ni Allegra habang pinipirmahan bawat pahina ng dokumento. Matapos mapirmahan, pinadala niya ang divorce papers sa pamamagitan ng isang private courier diretso sa opisina ni Leandro sa Italy. Alam ni Allegra, hahanapin siya ng pamilya ni Antonio at alam niya, hindi siya tatantanan ni Leandro kapag nalaman nito ang nangyari. Ngunit tapos na siya sa laro. Ginamit ni Allegra ang kanyang sariling bilyon-bilyong pera sa bangko, ang kanyang mga lihim na koneksyon sa labas ng bansa at ang tulong na isang pinagkakatiwalaang kaibigan para burahin ang kanyang kinaroroonan sa flight records at radar ng media.
Pinagbilin niya sa kanyang mga magulang na wag sasabihin kay Leandro kung nasan siya, kung ayaw ng mga itong tuluyan siyang mawala sa buhay nila. Bitbit na isang malaking maleta at ang lihim na dinadala sa kanyang sinapupunan, lumipad si Allegra patungo sa isang malayong paraiso. Sa isang eksklusibo at pribadong isla sa Hawaii, doon sa isang marangyang beach house na nakaharap sa malawak na karagatan. Nagpasya si Allegra na magsimula ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa karangyaan ng Maynila at Milan at malayo sa lalaking bumasag sa kanyang puso. Ang marahang hampas ng mga alon sa pampasiglang buhangin ng Hawaii ay naging musika na ni Allegra sa loob ng 7 buwan. Sa loob ng mga panahong iyon, ang kanyang pribadong beach house ang naging kanlungan niya mula sa mapapait na alaala ng nakaraan. Malaki na ang kanyang tiyan, malapit ng isilang ang kanyang panganay. Sa kabila ng marangyang buhay sa isla at ng sapat na pahinga, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling hungkag. Gabi-gabi, habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan, di niya mapigilang maalala ang mga matang kulay abo ng lalaking unang nagpatibok sa kanyang puso. Isang hapon, habang nakaupo si Allegra sa beranda at nakatanaw sa papalubog na araw, isang marangyang delivery truck ang huminto sa harap ng kanyang tarangkahan. Pumasok ang kanyang personal na kasambahay na may dalang isang napakalaking basket. Nang ilapag to sa lamesa, nanlaki ang mga mata ni Allegra. Ang basket ay naglalaman ng mga sariwang pulang rosas at napakaraming prutas ng guyabano. Isang partikular na prutas na halos gabi-gabi niyang pinapangarap at kinikrave sa mga nakaraang buwan. Na hirap makuha ng kanyang mga staff dahil di naman to karaniwan sa isda. Sa gitna ng basket may isang maliit na sobre na kulay itim na may gintong tatak. Nanginginig ang mga kamay ni Allegra habang binubuksan to. Isang pamilyar na sulat kamay ang bumadya sa kanyang paningin. Araw-araw kitang hinahanap, aking reyna. Alam kong galit ka at alam kong nasaktan kita kahit di ko pa alam ang buong dahilan noon. Hindi kita pinilit na harapin ako dahil ayokong ma-stress ka sa iyong pagbubuntis. Pero narito lang ako, naghihintay. At kapag handa ka na akong harapin at tanggapin muli, darating ako. I love you, Allegra. Always. Napatakip ng bibig si Allegra habang ang mga luhay sunod-sunod na pumatak sa papel. Ang pait na tinanim niya sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay tila natunaw sa isang saglit. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, hindi niya na kayang magsinungaling. Miss na niya si Leandro. Miss na niya ang boses nito, ang mga yakap nito at ang kaligtasang nararamdaman niya kapag kasama ito. Leandro, bulong niya sa hangin habang patuloy na umiiyak. Sabi ng doktor, masama sa buntis ang umiiyak. Miyakara? Isang baritono at napaka-pamilyar na boses ang narinig ni Allegra mula sa pinto ng beranda. Agad siyang napalingon. Doon, nakatayo si Leandro Valerios de Antonio. Medyo humabang buhok nito. Mukhang pagod mula sa mahabang biyahe, ngunit ang mga matang kulay abo nito ay nakatitig sa kanya na may kasamang walang kapantay na pananabik at pagmamahal. Di na nakapagsalita si Allegra. Sa kabila ng kanyang malaking tiyan, dahan-dahan siyang tumayo. Walang salita. Mabilis dumapit si Leandro at sinalubong siya ng isang napakahigpit ngunit maingat na yakap. Sinubsob ni Allegra ang kanyang mukha sa leeg ng lalaki habang si Leandro na may humalik ng paulit-ulit sa kanyang buhok. Pilit pinipigilan ang sarili nitong maiyak. Bakit ngayon ka lang? Hikbi ni Allegra habang hinahampas ang dibdib ng asawa. Bakit hinayaan mo akong mag-isa dito? Shh! Tahan na. Pakiusap. Masuyong bulong ni Leandro habang pinupunasan ang mga luha sa pisngi ni Allegra at inaalalayan tong maupong muli. Lumuhod si Leandro sa harapan niya, hawak ang magkabilang kamay ng dalaga. Patawarin mo ko. Kung ngayon lang ako, pisikal na lumapit. Natuntun kita 2 buwan nang nakakaraan gamit ang lahat ng ari-arian ko. Pero takot akong gulatin ka at makasama sa baby natin. Pero kailangan nating magpaliwanag, Allegra. Bakit mo ko pinadalhan ng divorce papers? Bakit mo ko iniwan sa Italy? Dahil nakita kita, galit na sumbat ni Allegra habang bumabalik ang sakit. Pumunta ako sa Milan para isurpresa ka. Pero pagbukas ko ng penthouse suite mo, may isang Italianang babae na katatapos ng maligo at nakatuwalya na lang. May nakakalat pang underwear sa kama mo, tas sasabihin mo sa akin, hindi mo ako niloloko?
Natigilan si Leandro at pagkatapos na ilang segundo, isang malalim na buntong hinga ang pinakawalan niya. Kasunod ng mahinang tawa na may halong pait at labis na ginhawa. Oh mio Dio Allegra, listen to me. Seryosong sabi ni Leandro habang inahawakan ang mukha ng asawa. Ang babaeng nakita mo, si Bianca. Siya nag-iisang anak ng pinagkakatiwalaang Chief Legal Officer at Sekretary ni Papa sa Italy. Nung linggong yon, bagong kasal sila ng asawa niya na isa ring auditor sa kumpanya natin. Sila ang tumutulong sa akin gabi-gabi para hindi mabankrupt ang pamilya natin. Napatigil si Allegra sa pag-iyak. Ano? Yes, Mia Cara. Pagpapatuloy ni Leandro na hinaplos ang tiyan ni Allegra. Dahil punong-puno ang mga hotel sa Milan gawa ng Fashion Week at kailangan nilang magtago para sa seguridad dahil sa kaso ng auditing fraud, pinamahagi ko sa kanila ang penthouse suite ko para doon sila pansamantalang tumira bilang honeymooners. At working space na rin habang inaayos ang mga dokumento. Habang sila ang nandoon, lumipat ako sa lumang ancestral house ng mga Di Antonio sa labas ng syudad para doon magtrabaho. Wala ako sa syudad at hotel na yun nung pumunta ka. Nanlaki ang mga mata ni Allegra. So on underwear na yon ay sa asawa niya at ang babaeng nakita mong naligo doon dahil doon din sila pansamantalang nanunuluyan. Kaya nang dumating courier sa opisina ko, dala ang signed divorce papers mo, literal na gumuhong mundo ko, Allegra. Di ko alam anong nagawa kong mali. Hindi ko nga alam na buntis ka na pala. Noon dahil hindi ko naman mabuksan ang telepono ko sa tindi ng corporate espionage at banta sa buhay namin sa Italy. Napatakip ng mukha si Allegra, labis na nahiya at nagsisi sa kanyang padalos-dalos sa desisyon. Leandro, I'm so sorry. Akala ko kasi alam ko at hindi kita sinisisi. Malambing na sabi ni Leandro sabay tayo at hinalikan si Allegra ng matagal sa mga labi. Isang halik na nagpahiwatig ng pagtatapos ng lahat ng kanilang mga takot. Ang mahalaga narito na ako at hindi kita muling iiwan. Ngunit tila ba ang tadhana may sariling timing. Sa gitna ng kanilang madamdaming pagpapasalamat at pag-aayos, biglang napatitig sa kawalan si Allegra. Nakaramdam siya na isang matinding kirot sa kanyang puson, kasunod ng pagdaloy ng malamig na likido sa kanyang mga binte. Leandro? Hingal na tawag ni Allegra habang napahawak ng mahigpit sa braso ng asawa. What is it? Are you okay? Natatarantang tanong ng binata. My water broke. Manganganak na ako? Sigaw ni Allegra. Sa isang saglit, nagbalik ang pagiging palaban at pagkaalerto ni Leandro. Binuhat nga si Allegra na napakaingat patungo sa kanyang nakahandang sasakyan habang tinatawagan ang pinakamahusay na medical na koponan sa pribadong ospital sa Hawaii na matagal niya nang binabayaran para mag-abang sa kalusugan ng kanyang asawa. Sa loob ng delivery room, walang tigil ang sigaw at iyak ni Allegra dahil sa matinding labor pains. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya nag-iisa. Hawak-hawak ni Leandro ang kanyang kamay, pinapahira ng kanyang pawis at walang tigil sa pagbulong ng mga salita ng suporta. You can do it, Mia Cara. I'm right here. Sige pa, isa pa. Pagpapalakas ng loob ni Leandro, kahit ang sarili niyang kamay ay namumula na sa tindi ng piga ni Allegra. Sa isang huling malakas na ire ni Allegra, isang malakas na iyak ng sanggol ang yumanig sa buong silid. Nakahingal na napasandal si Allegra sa unan habang ang mga luha ng kaligayahan ay tuluyang umagos sa kanyang mga mata. Pinatong ng nurse ang isang napakagandang sanggol na lalaki sa kanyang dibdib. Isang sanggol na may perpektong panga tulad ng sa kanyang ama at may mga matang nangangakong magiging kasingkulay ng kay Leandro. Lumapit si Leandro, hinalikan ng noon ni Allegra at ang maliit na kamay ng kanilang anak. He is perfect, Allegra. Thank you for protecting our baby. He just looks like you, Leandro. Nakangiting sabi ni Allegra habang mahigpit nilang niyakap ang kanilang munting anghel. Ang kontratang nagsimula sa isang taong kasunduan ng negosyo ay tuluyan ng nagpunit at nawala ng halaga. Dahil sa hirap ng bagong buhay na kanilang binuo, wala ng kontrata, wala ng mga magulang. At wala ng pader ang natira na lamang ay isang tunay, permanente at wagas na pag-ibig na magsasama sa kanila habang buhay.
Ito ang naging pagtatapos ng kwento ni Leandro at Allegra, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga nakasulat na kasunduan o sa yaman ng mundong ginagalawan, kundi sa tiwala, pagpapatawad at lakas ng loob na ipaglaban ang isa't isa sa kabila ng mga pagsubok at maling akala. Ang pag-ibig ay isang hindi kontrata na hindi nasusukat sa mga nakasulat sa kasunduan o sa yaman ng mundong ginagalawan, kundi sa tiwala, pagpapatawad at lakas ng loob na ipaglaban ng isa't isa sa kabila ng mga pagsubok at maling akala. Ang pag-ibig ay hindi isang kontrata na may takdang panahon. Ito ay isang pangako na patuloy na pinipili araw-araw. Maraming salamat sa inyong mga walang sawang pagsubaybay at paglalaan ng oras sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga listeners na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa amin upang magbahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral at magpapakilig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mag-ingat po kayong lahat at magkaroon ng isang mapagpalang araw.